Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we're going to open a box of happiness. The box of happiness comes from the seller, Joanna Succulents. Makikita niyo yung pangalan ng seller dito sa mismong title ng vlog or video na in-upload ko sa YouTube channel. So, I think it is my third or fourth time na umorder kay Joanna Succulents. It's just a small box. It is also one of the seller or supplier ng cacti na nabilhan ko na mare-recommend ko sa inyo. So, mabait din si seller, nag-i-inform din siya. Kaya lang, yung place kasi niya is from Davao. So, most of the time, yung nakukuha ko naman na cacti from her is quite dehydrated kasi nga malayo yung Davao to Luzon. So, okay lang naman din kasi mabilis lang naman din i-hydrate yung mga cacti na nabibili ko sa kanya, and magaganda lalo na yung mga Asophytum assyrias, mabilis silang mag-root. So talagang healthy yung plants. So let's remove the cacti from the box first para maluwag yung space natin dito sa ating working table bago natin sila i-unwrap. So maliit nga lang yung box pero medyo madami siya. Pero small sizes or token sizes halos lahat yung binili ko sa kanya. Pero magaganda naman. So mamaya makikita nyo kung ano ba yung mga token sizes na binili ko sa kanya. Meron din kasi ako nabili sa kanya na set na Asophytum assyrias. Pero I'm expecting na maliit lang talaga siya kasi medyo mura din naman yung pagkakabili ko. So wala nang laman yung box. Let's start opening it. Let's start unwrapping. So, yung una nating bubuksan is free. Actually, na-free ko to nung nag-live selling siya. So, sabi lang niya dun sa kanyang live selling is comment free. So, yung unang nag-comment is ako. So, it's a crested or tinatawag nilang cristata. So, maliit lang siya, token size, pero tinan niyo yung roots. May roots na siya. So, maganda siya. Medyo malambot kasi nga medyo dehydrated nga. Sabi ko nga sa inyo, the package come from Davao pa. Let's unwrap the second one. So, napansin ko dun sa second one na inopen ko is malupa siya. I mean, may mga soil. So, hindi siguro nalinisan ni Ma'am Joanna. So, it's a multicolor gymnocalcium and it's a perfect var. I think I bought this for 180 or 130. Parang ganun yung price. Hindi siya bababa ng 100. So, hindi nga nalinisan ni Ma'am Joanna yung mga cacti na nabili ko sa kanya. Pero it's okay. As long as healthy yung cactus, wala naman tayong problema. So, hindi dehydrated yung perfect var na variegated gymnocalcium na nabili ko sa kanya. Start unwrapping the third one. So, it is a cactus na ang pangalan niya is Ragoneaceae. Kakaiba din yung itsura niya. So, medyo madumi lang kasi may lupa nga yung pagkakabalot sa kanya. And medyo malambot na siya. So, I guess I have to pot it siguro tomorrow kaagad. Pero ipagpapahinga ko muna sila para maka-rest muna sila dito sa working table for 24 hours. Kasi medyo malayong pinanggalingan nila. So, baka na-stress din yung plants. So, I want them to rest first. So, yung sumunod naman na na-open ko is a perfect varden. So, parang kamukha siya nung isa. Pero actually, may magkakaiba sila. So, kahit ganito siya kaliit na parang token sizes, may mga babies na siya. Isa pa is another perfect var na yung price nga ng mga perfect var na nabili ko is nag-range I think 130 to 150. Meron na rin siyang isang baby, kaya lang nandun sa pinakailalim. And another perfect var. Ang ganda, iba-iba yung pagka-perfect var niya. Yung tatlong perfect var na finlex ko is hindi ko siya nabili sa live selling. Actually, sa post sale ko siya nabili. Nag-post si Ma'am Joanna and then binayin ko siya doon sa kanyang post. You can check her FB page, Joanna Succulents. Magaganda yung kanya mga cacti na ino-offer. I think wala siyang succulent.
Yung seller din niya is coming from Thailand. Magaganda and healthy yung plants niya. Ito naman, I bought this Astrophytum asterias, yung sinasabi ko sa inyong nakaset. May malaki, may maliit. 4 yung laman nung isang set, I think, or para kasing 2 pots for 150. Ang laman ng isang pot is merong 4, may 3, ganun. So, kung mapapansin nyo, maliliit lang talaga yung nabili ko. It's really token sizes, kaya nga medyo mura siya, diba? Kasi kung bibili ka naman talaga ng big sizes, it's quite pricey. Lalo na pag binili mo is multicolor na perfect var, pricey talaga siya. So, eto siguro yung kasama nung unang na-open natin na 4 pieces na small size ng Astrophytum asterias. Oh, hindi naman siya ganun ka-dehydrated. So, ito na-trim yung roots. So, ito naman is a fluffy one. Ayaw mag-focus ng camera. Ayusin ko muna. Okay, let's start unwrapping the next one. This one is a tea line naman. Ang ganda niya, 'di ba? Wala pa akong ganun dito sa garden ko. Ito naman yung Daydream Hybrid. So, sabi ko nga sa inyo, hindi nilinisan ni seller yung mga cacti. So, ayan, parang buhangin siya. Tapos, another multicolor na maganda. Parang flat type to. Ang ganda. 'Di ba parang kahit maraming multicolor na nabili ko, hindi pa rin sila magkakamuka, magaganda. So, sana mapalaki ko sila para mas maganda silang tignan. So, let's start unwrapping the next one. Kita nyo madaming nasamang buhangin ba o lupa. So, ito, meron tayong Astrophytum asterias. So, ito yung mga normal lang na Astrophytum asterias. So, ito naman, 3 piraso siya. So, puro round shape yung dalawa. Tapos, yung isa parang flower type. Hindi ko alam kung anong tawag kasi I'm not really familiar with the specific ID or characteristics ng mga Astrophytum asterias. So, ito naman yung super kabuto na binili ko. It's one of a kind kasi ito yung tinatawag nilang V-type. Medyo pricey to. I think 200 yata yung bili ko dito. Kasi medyo malaki naman siya. Tapos yung, kung nakikita niyo yung parang line-line na nakaparallel, ang tawag dyan parang zipper type yung naririnig ko sa mga seller. It's a kind of super kabuto din na yun yung special characteristics niya. So yung sumunod naman na na-unwrap ko, it's a set of 4 pieces na Astrophytum asterias. So, ayan yung itsura niya. So, parang pizza, no, na nakaslice yung Astrophytum asterias. Ang cute. Hindi ko na matandaan kung magkano yung total cost na nabili ko sa kanya. Pero alam ko hindi naman ganun kamahal yung mga nabili ko sa kanya. Kasi nga mga token sizes lang ito. And feeling ko, I'm so lucky to get na I got 4 or 5 pieces of multicolor na ang gaganda na variegation. And it's a perfect var. Tapos parang sa akin okay na yung price na yun. Kasi mahal naman talaga ang mga perfect var na gymnocalycium.
Sabi ni Miss Joanna dun sa kanyang live selling, marami siyang paparating na may mga ID. If you are interested, panoorin or abangan natin yung kanyang susunod na live selling. So, ano pa rin, yung inopen ko or inunwrap ko is Asophytum asteris pa rin. So, as you can see, malambot siya. Kasi nga, dehydrated na siya. Actually, chinat ko si seller si Miss Joanna na. Sabi ko, Miss Joanna, bakit ganun? Bakit madaming soil o lupa yung pinadala mo sa akin? Sabi niya, nag-sorry naman siya and nag-apologize na. Kasi yung nag-prepare daw ng item ko is yung husband niya, so hindi nalinisan siguro masyado mabuti. So, eto naman yung kakaiba or clamping na T-line. So, ang ganda niya, diba? Tsaka yung color niya kakaiba, parang chocolate brown. So, binili ko yan. Ito medyo quite pricey. I think I bought it for 300 or 350. Maliit lang siya, pero kasi clamping. So, clamping siya, kaya medyo pricey talaga. So, mahal talaga mga clamping na Gymnocalisio. Even nga yung clamping na Asophytum. The last one that we have unwrapped is ito yung Asophytum asteris. So, let's have a final and closer look of each one of them. Enjoy watching! So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.